proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning mga kasangkayan, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas. Aton oras, 3 minutos ang nakalabayhan alas 8 haaga. Ininaliwati Daisy Lalosa Bilizar, han Radyo Pilipinas sa Borongan, ang magmamangulo o magpapanagbalay. Haaton pa na Miyerkules nga edisyon, taramdan Good Morning Eastern Visayas, March 4, 2026. Siyempre, supervision ito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda. Technical section, kaupod namon hi Chief Tech Joy Policarpio and Engineer RV De Dios. And production naman, Ati Pumida ni Engineer Sok Aberia. Di ka nga sintro itong sinirangan Visayas, iniyato niyo masasarigan nga mga notisya. And good morning Eastern Visayas, ato niyo surok ha mga pinakabago nga mga panhitabo ha aton rehiyon. Igin papadangat ha iyo ha pagburobligan Presidential Communications Office, pinaagyan tulong nga estasyon ng Radyo Pilipinas sa rehiyon. Di ka nga RP Borongan, Calbayo, Gansugod man, inuupdan kitahan na Philippine Information Agency. Patinahan Visayas State University. So kami magkakauro sa pagpahamtang haton pinakamapaso nga notisya para yan ang adlaw Miyerkules. Di ka nga kahimtang iton panahon nga to pagtutok iton Marisyo nga nagpapadayon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 Habaybay City. So mga kasangkayan, di ka nga isla iton Samar, Leyte and Bilira na adi kami. Hataramdan Good Morning Eastern Visayas ang katiguban haton mga notisya nga ginadadaraha iyuhan na gobyerno. Nga diri kita maglangan unahon ta pangumustahon adton sitwasyon ngan laray uluhan haton mga balita tikang ha Radyo Pilipinas Calbayog. Uy, where are you, Sir Jean? Magandang morning, SM Jean Novelon, itong Radyo Pilipinas Calbayog. Oo, adi ito natin magiging sequence, haton pagpahamtang haton mga balita. RP Calbayog, Philippine Information Agency, pinagi kan Miss Aileen Diaz. RP Sugod, magandang morning kan Miss Dalia Atwil.
DYDC. Oh, we have Miss Micaela. Magandang morning gihapon. Ngan kami naman didi Radyo Pilipinas, Borongan. Sige, unahan taanay. Samtang nagulat kita, ito na RP Kalbayog, kada ang ta, ito na Philippine Information Agency. Miss Aileen Diaz, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon, ng headlines, ang mga balita, tikang Katarman, Northern Samar. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Daisy. I'm Ma'am Dalia and Ma'am Micaela and Sir Chi na orilada. Si Madali ang panahon. Good morning, Eastern Visayas. Labi na aton mga mamarapian natin mga viewers. Nga na diri sa Norte San Samar, madalumdom. Pero for the past 2 days, mapaso ora-ora ang sudang. Pero yan na madalumdom laan panahon. So far, yun lalauman nato niya diri na mag-uran pero kay natikang naan kapaso san panahon. Ngan san amon pagtaga kuryente, waray abiso sin power interruption sa weekend, bangin kung mag-abiso ini adina sa bangin buwas or sa Friday, pero saya na waray pa abiso ang NGCP and sa Bilco sin bisan nano nga mga power interruption sa bisan diin nga lugar sa Norte San Samar. Nga sa pagtagapasi orden, mamurayaw namon probinsya, labula sa mga isolated cases, nga maam naman kamo nga may natabo nga pamusil, kasumpay pagod sa sulod pagod mga first days sa aton, or second days sa aton Women's Month, And uniform personnel, pagod, Miss Aileen. Yes, opo, And perpetrator. Ini nakakasubo, pero so far sa na wala pa kami nakuha nga development news and update kung nadakop na, pero naniniguro nakita naman naton may na mga statement of condemnation and Mayor San Catarman and PNP and DPWH kay engineer ini siya sa DPWH first district ngan and military nagpatapod man ang military nga mabuli sila sa PNP nga masulbar ini nga kaso dayon. Brutal Miss Aileen. Parang brutal nga klasin pagpatay. Imagine babae. Tapos a gunshot. Pagod. Related sa Women's Month ang aton mga katungod. So ini kaso siya sa hearing actually sa niya sa morning sa Vauci. Niya nga kaso against ito nga perpetrator. Pero wala kadayon kay parang may waraan judge paglusad niya ada pagawas niya amo na tabuan na pamusil. Anyway, so far bisan ang komunidad nagbabantay, nagmamatiyag, nabulig para masulbar ini nga kaso kay Roman labi na ang kabataan, may duha nga kabataan ini nga aton kasi babae nga ginmapusil didi sa Norte San Samar. Ngan Wednesday naka-purple every Wednesday supposedly magpo-purple kita. Women's Month. Nakalimutan na. Okay, opo. Anyway, amo akong headline kaya mas madali kita. So far, answered ko mamurayo. Ito nga lalaki, former live-in partner. Ito nga sundalo, former live-in partner sa biktima. Actually, nag-live-in sira, pero ito niya umuli na ang girl sa iya family kay alleged nga mga istorya nga abused ang babae. So umuli siya. So nag-file siya vowsy against sa itong iya live-in partner, amo natabo. So pero kumusta na ang bugto sa babae? Nakasurvive ang manghod, Kent, ang ngaran. Nakasurvive kay may daya tama, tapos naagapan man dayon kay nanawagan sila, nangaro sila bulig sin type B nga dugo, nakato sa ICU, pero so far, amo na ibaruan, nakasurvive siya, pero ongoing pa niya treatment sa yana. Endured siya. Wari pa madakop ang miyembro sa Philippine Army nga suspect nga katbalugan. Waray pa kami development. Early morning kanina tumawag. Nag-message ako sa military and PNP and nasugad sila nga wala pa update ang PNP sa report kung nadakop na kung wala pa. So we're waiting for the update of PNP and hopefully nga maging masulbar ini as early as
anyway kay nagboboroblig naman ang nga tanan nga mga puwersa armada labi na ang aton PNP sini nga kaso. Unta may himuon liwat ang 8th Infantry Division kay usa ni nga tawhan ang person of interest sini. Yes, oo, in fact may statement sira pag kondinasan na tatabungan na siring sira nga mabulig sira sa PNP nga madakop an ini nga na nakapusil nga ginaligar nga miyembro sa 8ID ada sa na station at Balogan, Samar. Okay. So sa amon headline, pagtapos ng sa ikabulan nga Civil Registration Month, PSA ginpasidunggan ang mga abtik nga LCRs sa Norte San Samar, ngan Fire Prevention Month, ngan Women's Month dungan, naging lunsar sa bungto sa Katarman, ngan sa probinsya sa Norte San Samar. Pikang sa PIA Northern Samar, sa ngaran sa namang Regional Head Rayan Arento, Inis Eileen Nalazon Diaz. Back to you, Ma'am Daisy, para sa aton second part of this Good Morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Thank you, Miss Eileen. Haton na pauna nga impormasyon nga sugad man headlines sa mga balita at tikang Philippine Information Agency, Katarman, Northern Samar. This time, katuon ta, Radyo Pilipinas Calbayog, ESM Jean Navilon. Magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga kaupod Daisy ug sa bugos nga persa sa DYES Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Ngan kan kaupod kauban Dalia sa DYSL sugod sa Leyte. Kumusta na ang bugos nga persa sa sugod sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Good morning liwat kan Ma'am Mikaela dida sa DYDC FM sa Vizca sa Baybay City, Leyte. Ngan kumusta na adton resulta sa mga nakabot sa mga medalya. So far yan na ikapira na kaadlaw ngan sugad man nano na ang ranking sa mga medals sa tanan nga mga delegation dito sa siyudad sa Calbayog mahudlom yan na ngan sa peace and order situation na mamingaw man waray mga untoward incidents na naglabay nga 24 hours sa pagtaga tubig. Ang Calbayog Water Company may the service advisory, water interruption, waray abid ang iyong mga gripo. Tungod din sa network maintenance sa DNA Burabod. Iba pang pahibaron, tiga naman, hindi naman kita sa Melco 1 kung may ba notice of power outage kita unta di ang post sa Melco 1 so waray didi waray didi naka-post para linisan GCAS advisory. We are currently resolving minor technical issue with GCAS para masiguro ang accurate and timely postings on EU payments. Please see our authorized partner channels or pay at the Kapokan, Gandara at Karayman offices in the meantime. So diri anay ni yan ang magagamit ang GCAS kay may aberiya. Nga bueno para sa itong mga headlines naman nga igpapasa niyan sa second 30-minute stretch on Good Morning Eastern Visayas. Calbayog City nakiusa sa pagsalinurog sa National Women's Month 2026. LGU Gandara
Ngan kalahi seeds padayon nga ginpapakusog ang pagburubligay. Northern Samar target nga maging lisensyado ang tanan nga 24 nga primary care facilities sa probinsya. Amod to naton mga headlines, mga detalye katugiban nuronian sa second 30 minutes stretch. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat TSMG Navilon hato na mga pauna nga impormasyon tikang ha Radyo Pilipinas sa Calbayo. Ganaton oras mga kasangkayan 16 minutos na nakalabayan alas 8 haaga. Ngan kadtuon ta naman na naton sa pang sister station Radyo Pilipinas sugod nga pinamumunuan ni Sir Dodins Alaras. Kaupod naton himis sa Dalia Atwil. Magandang morning Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Sa today's good morning sa itong mga kauban diha sa RP Borongan. Same with Sir Jean sa RP Calbayog, Ma'am Micaela sa DYDC VSU Baybay, and kang Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Yes, sa update sa itong panahon din sa Southern Leyte. So far, maayo ang ato nga panahon and we are hoping nga magpanayon ang ato nga sinati nga panahon din sa Southern Leyte. And update sa itong peace and order situation. So far, wala may mga dagko nga panghitabo. Wala mga untoward incidents so, sa 24 ka oras nga nakalabay. And ato lang dahil po di pasabot no, nga kagalinang pasado ala 1:30 sayo sa buntag. No, gitayog ang Southern Leyte kaduha. No, hinoon dili anak kakusog but duha sa ato nga mga lungsod sa Southern Leyte ang nahimo nga epicenter. Kini ang lungsod sa Bontoc. Nasa 1.7 magnitude ang kakusgon o ingon man diha sa lungsod sa Anahawan. O pasado alas 2 sa sayo sa buntag karong adlaw no sa 1.9 magnitude diha sa lungsod sa Anahawan. Amping sa tunga mga kaigsunan hinuon walay gilawman nga mga aftershocks. No, but amping-amping gihapon. Update sa tunga sugang dagitab. As usual, do na gihapon tayo power interruption karong adlaw. No, so do na tayo scheduled power interruption karong adlaw diha sa barangay An-an sa Hinundayan. Kani Pacific area na kini nga bahin sa ato nga lalawigan. So nagsugod kini karong yung alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. So whole day ang pagpaw. Karong adlaw ug ugmang adlaw. So take note, Wednesday and Thursday ang atong scheduled power interruption. Ang hinungdan niini mga higala o mao ang pagpahigayon ining single phase line reconductoring from bare to insulated. So again gihangyo ang atong publiko, labi na to nga mga miyembro konsumidores no nga sabton ang kining power interruption, scheduled power interruption sa ato nga Suleco. I-charge ang inyo nga pwede nga ma-charge, power bank, cellphones o uban pa nga mga gadgets. Yes, sa atong update mga nagunang balita para karong adlaw nga Miyerkules. Provincial nga kagamhanan sa Southern Leyte, formal nga nag-turnover sa God Seal. Filariasis screening pagahimoon sa Limasawa, Southern Leyte. Og Peso Silago, nagpahigayon og labor education sa mga tinunan sa lungsod. Yes, sa ato nga pagbalik, ato nang ihatod ang kompletong detalye ni ini. Sa ngalan sa ato nga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Orit. Daghang salamat po. Ato na yung kauban na sa Master Control. O Engineer Nuki Parado, nga ato nga mga intern sa Southern Leyte State University. Itong oras, alas 8:19 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Dalia. Hato na pauna nga mga impormasyon tikang naman na Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte. Ngayon this time, makadto naman kita iton aton sa pangakasugbong ha pagbabalita DYDC iton Visayas State University Baybay City pangumustahan ta pinaagi kan Miss Micaela Gongora iton sitwasyon na nagpapadayon nga Ivra Ami 2026. Magandang morning, Miss Micaela. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Good morning, Ma'am
Ma'am Daisy, no, from RP Borongan to Ma'am Eileen, as well as to Ma'am Dahlia and Sir Jean. Yes, kinatibuk ang puwersa sa nagkadaiyang istasyon, no, nga nagkahiusa alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas, matag alas 8 kutob alas 9 sa kabuntagon. Yes, adlaw nga Miyerkules karon og lain na usab nga mga balita updates ang ihatod kaninyo mga higala. Oo, sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Miguel Gorang yung makauban gikan sa VSU DYD sa FM Baybay City, Leyte. Good morning as well di ay sa atong mga nagpaminaw or viewers sa itong Facebook Live. Ingon man sa mga nagpaminaw via 104.7 sa atong radyo mga higala CBN. No? Okay, so mag-una ta sa update sa itong panahon din sa Dakbayan sa Baybay. So, dili ingon kainit ang atong panahon karon, so medyo cloudy apan wala po ta nakasinati og mga pag-ulan. So maay na lang kay ni cooperate po no atong panahon karon kay of course aduna tay big event ang Ivraa Meet 2026. So ang atong panahon karon 25 degrees Celsius, real feel 26 degrees Celsius mga higala no. So bisan pa man dili gyud ingon kainit, dili gyapon nato kalimtan magdala og proteksyon no. Mag-inom og daghang tubig labi na sa atong mga athletes or sa atong mga coach sa nga anaagyud sa field no kay medyo init gapon sa ang panahon daw dili ingon kasirak ang atong adlaw. And alang sa partial and official results as of March 3 kagahapon mga higala 5 PM mo pa ni ang pinaka-latest nga gipagawas no nga resulta 5 PM kagahapon Marso 3. Nanguna na mga higala no sa overall medal tally, nanguna na ang Ormoc City. Wow. So if you are wondering siguro ang atong mga suking tigpaminaw or ang mga viewers or sa nakakita sa Facebook post, ang sunod sa Ormoc City is ang Tacloban City. So bisan pa man og ang pinakadaghang medal, ang sunod sa pinakadaghan og medal is ang Leyte Division, apan ang gibasihan mga higala sa ranking is ang gold medal gold medals no. So mao nang ikaduha ang Tacloban City, ikatulo ang Leyte Division nga dunay 5 gold medals, ikaupat ang Samar Division adunay 4 gold medals, ikalima ang Northern Samar Division. And top 5 lamang mga higala no ang atong isibya aron na dili kay ta madugay. So yes, alas dugang kasayuran mamahimong bisitaw ninyo ang Facebook page sa Department of Education Region 8 or sa Ivraa Meet 2026 diin nakalatag ang breakdown sa mga medal. So naay uban nga nag-comment nganong dili ko no ang Leyte ang rank 2 or tungod mga higala kay ang gibasihan again is ang gold medals mga higala no. Ilan na yung gold sa Micaela? Ilan na yung gold ng Ormoc? At saka yung number 2? Ang Ormoc City, nakalimtan din ako. Ang Ormoc City, aduna na 11 ka gold medals. And Tacloban City, adunay 6 ka gold medals ang Tacloban City ug ang Leyte adunay 5 gold medals. How about Calbayog, pera na mga medals? Ang Calbayog City, sir, base sa gipagawas diri adunay usa ka bronze medal, so rank 12 pa. Kagahapon pa man ni siya, continuing pa man ang mga duwa no, so aduna pa mga duwa karong adlaw, so possible nga ma-change na pod ang ranking unyang hapon or ugma pohon. So, mo ka na mga higala ang update sa itong Ivraa Meet 2026. And lain pang update o kalambuan din sa Dakbayan sa Baybay, adunay agritourism trade fair yung ipahigayon Marso 1 kutob 31 atul ubos kini sa pagsaulog sa National Women's Month. Mga higala atong suportaan ang atong mga farmers, fisher folks and producers anaa sila nahimutang sa may Baybay City Hall no. So mamahimong mobisita dito kung aduna o galing mo gikinahanglan nga mga palito no. And by the way, nagpagawas usab og pahibalo ang atong Baybay City Information Office sa mga kwalipikado nga maka-avail sa theoretical driving course kon TDC on March 14 to 15 nga ipahigayon sa makeshift building located sa likod sa Metro Retail Stores. So ang inyong para makahibaw mo kung unsa inyong angay dalhon og ginsatong ni qualify, mamahimong kitaon ninyo yung mga pangalan na naka-post sa Baybay City Information Office. So adunay mga gikinahanglan nga dalhon sa atol sa maong theoretical driving course. Libre ba?
Yes, libre po ini ma'am. And except lang sa snacks and lunch, no? You have to bring your own snacks and lunch. Oo. So 169 lamang out of 200 registrants no ang ni-qualify ni ining TDC mga higala. So meaning doon na pa 31 nga remaining slots for those who are interested nga mo avail ni ini mga higala, no? So kinahanglan lamang kamo mag fill out sa Google form nga ana naka-post gihapon dito and then of course mag-attach a photocopy sa inyong PSA issued birth certificate or national ID and ipadala na dito sa buhatan sa LTO, no, para ma-confirm ang inyong registration. Okay, so walay abiso gikan from the Baybay City Water District. So we are hoping padayon gapon no ang atong supply sa tubig. And ang LECO 4 nagpagawas usab og NGCP Power Advisory number 2026-005 aduna na po ipahigayon nga scheduled maintenance activity along Ormoc to Baybay nga line karong Marso 14 adlawng Sabado. That would be next weekend mga higala, no. Whole duration between 6 a.m. to 6 p.m. So taas-taas gid kini mga higala. So nagkadaiyang barangay sa Badakbayan sa Baybay ang apektado niini and yes, mahimong bisitahan na lamang ninyo no ang Facebook page sa LECO 4 aron mag-guided mo kung unsa kini nga mga barangay kay ubay-ubay gayud nga mga barangay ang apektado ni ining mao nga scheduled maintenance on March 14, 2026. And sa peace and order, wala gitay mga major insidente. Oo nga, that threatens our security. Apan bago lamang mahigala no na nakaresto ang atong kapulisan sa Dakbayan sa Baybay ug usa ka individual for violating Republic Act number 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga higala. So gipahiga ng mga operasyon ni atong Marso 1 around 11 p.m. So padayon gahapon ato mga kapulisan nga pagsiguro sa safety sa atong mga baybayanon labi na sa atong mga delegates, no, alang ning Evra-AMI 2026 ug alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw Marso 4. Visayas State University, World Vision ug pribadong sektor nagtampayayong aron mapalambo ang teknolohiya ug panginabuhian. Field root crop sa VSU nagpatuman og monitoring sa kamutihan sa Baybay City. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Miss Micaela Gongora han DYDC han Visayas State University han pauna nga impormasyon. Ngan bueno, tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan bay niton kayong tanghit panahon di syudad diton Borongan. Inuran kami kaninahan kaagahon pero almost summer ito naman panahon yan. Mapaso na iton na sirak iton adlaw. Pag taga kuryente naghibobo ang taripan amon kuryente hados 60 pesos kada kilowatt hour. So haluyo hiton mga paghitaas naman hiton na fuel prices darahiton na crisis naman dito sa Middle East. Hapag taga-Pasiho Orden, generally mahimyang iton sitwasyon hiton amon probinsya sumalahiton mga otoridad nganyan nga adlaw nagtikang o nag-kick off aton Women's Month celebration han Eastern Samar Police. Pero may ada kami maka-sensitibo nga impormasyon kay kagabi may ada natad-an nga patay nga lawas hintaho di da naman habung titon San Julian. Iniigin tutuuhan nga ato nawawara nga boronganon di da pahadton February 12. Ngan samtang sitwasyon o headlines ng mga balita na hikahin Radyo Pilipinas Borongan para yan nga adlaw Miyerkules March 4, 2026. Siyahan pagtuko din na Material Recovery Facility o MRF, problema ha basura ngan paghag-id nga papartisiparan hin mga opisyal ha barangay han syudad han Borongan upod han gintratar han liga meeting kakalop nga adlaw. 41 bilyones pesos nga tuition para haton 2.58 million nga mga estudyante a pribado nga eskwelahan ginalokarhan Kongreso sumalakan House Minority Leader Marcelino Libanan. Ngan pagpabakuna kontra rabies sa mga ayam o ding ginparigan na Provincial Veterinarian Office sa Eastern Samar. So mga kasangkayan, magpabilin nga nakatunin na Radyo Pilipinas kay mabalik kami para ton pagpahamtang han detalyinahan mga balita pagkatapos lahan aton pira nga pahinomdom. Morning, Eastern Visayas.
Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. To celebrate. Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ngayon ba mga kasangkayan na nato na oras, mayroon na kita 32 minutos sa nakalabayhan 8:00 haaga nga napadayon ninyo pag pinamatingan pagtanaw hataramdan. Good morning Eastern Visayas para yan nga Miyerkules nga adlaw Marso 4, 2026. Ganyan natikangan tanaton pagpahamtang handi talihan mga balita unahuntaan Radyo Pilipinas Kalbayog. Otro magandang morning Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Alright, kasamang Jean, magandang morning. Otro. Calbayog City nakiusa sa pagsarinurog sa National Women's Month 2026 sa detalye. At yung report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nakiusa ang gobyerno lokal sa Calbayog, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa pagsalinurog sa National Women's Month 2026 tikang Marso 1 tubtob 31 sa ilarom san kampanya nga We for Gender Equality and Inclusive Society nga may sub-theme nga Lead Like the Babaylands, Pilipinas. Sa ngaran ni CSWD Officer Donato Albaldo Jr., iginhatag ni Officer in Charge Janessa May Magan ang rason ng mensahe san suporta para sa selebrasyon. Sumala sa iya, nagsuserbe ang Women's Month como plataporma base ipakita ang mga kadaugan san kababayenan sa mga magkadorodelain nga larang samtang ginaaghat ang komunidad nga atubangon ang padayon nga mga issue sugad san diskriminasyon diri patas nga oportunidad nga gender-based violence. Ginhatagan doon liwat nga ginpapakusog san tema ang papel san kababayenan como leader pareho san mga babaylan sa aton kasaysayan nga ginrespeto tungod sa nera kinaadman empathy ngan moral nga giya. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Tikang sa Northern Samar, pagtapos ng sayo kabulan nga Civil Registration Month, PSA ginpasidunggan ang mga mag-update nga LCR sa Norte San Samar. Ginpahamtang ni Philippine Statistics sa kabulan nga Civil Registration Month, PSA ginpasidunggan ang mag-update nga LCR sa Norte San Samar. Ginpahamtang ni Philippine Statistics Authority Regional Director Wilma Pirante ang kanya mensahe
Aniya pagpasalamat sa gobyerno probinsyal ngan kasugbong nga mga bungto san Manilang puso nga pag-obserbar sa Civil Registration Month ng tuig 2026 bulan san Pebrero sa probinsya sa Norte San Samar nga ginbuhat sa Ibabaw Hall Provincial Capitol. Iyagintagan doon labinaan paghatag importansya san istatistika kumutumbanan ngan basihan san pagplano ngan pag-aplastar san mga desisyon para sa ikauswag sa probinsya o sa mga bungto. Gintagan bugat ni Governor Harris Ongchuan sa iyang mensahe ang kaimportante san dokumento kumususi san pangeskwelahan, pantrabahoan, ngan pakag-angbit san mga serbisyo, ngan pagpartisipar san mga naabot nga mga oportunidad. Anpong kay san kompilasyon san pag-obserba san Civil Registration Month mao ang paghatag pasidungog ngan pag-irekognisar san mga local civil registrar o mga nagdudumara san tagsa nga buhatan san iba-iba nga bungto labi na adton mag-uptick nga nagtatrabaho para mapakusog ang serbisyo dida san pagtaga-rehistro nga bahin sa tagsa nga bungto ngan pagpasamak san bug-os ngan bugat ngan kaimportante san pagrehistro nga talaan labi na ang kabuhi kasal ngan kamatay. Labot sini dida mismo sa programa nag-issue nga nagpahamtang sin pipira nga security paper ang buhatan san mga pinili nga residente san barangay nga nasasakupan sa Katarman. Kasumpay sini dida san katitirok yan presentar ni Chief Provincial Statistics Specialist Maria Teresa Elizalde ang kahimtan ngan nakabot san programa san Birth Registration Assistance Project nga padayon nga gindudumara nga ginpapaningkamutan sa buhatan san PSA. Sa pakigburobligay san Philippine Statistics Authority ngan undong san Philippine Statistics Committee san probinsya naging manilampuson ang pagtapos san Civil Registration Month nga mga buraton dihan nga dapit sa rehiyon. Good morning, Eastern Visayas. Atong update din sa Southern Leyte, probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte, formal nga nag-turnover sa GADSIL. Aniya nga atong report. Radyo Pilipinas report. Formal nga gipahigayo ng pag-turnover sa Gender and Development kon GADSIL nga nagpakita sa pagsunod sa probinsyal nga kagamhanan sa gender-responsive policies o mga programa. Ang mausilyo, simbolo sa padayon nga paningkamot sa pagpatuman sa mga laka nga patas ug inklusibo alang sa tanang sektor sa katilingban. Nasaran nga nakigiusa ang lokal nga kagamhanan sa Southern Leyte sa nasudnong pagsaulog sa National Women's Month karon tuiga uban sa tema nga Lead Like the Babaylands Filipinas. Sa mong selebrasyon, gipasiugda sa Kapitolyo ang selebrasyon isip usa ka pagpamatuod sa ilang ligon nga baruganan sa pagpalambo sa gender equality, paghataw og gahom sa kababayenan sa liderato ug pag-ila sa ilang bililhong kontribusyon sa kalambuan sa komunidad ug nation building. Lakip sa nanguna sa kalihukan si Southern Leyte Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado ug mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan. Palitagikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa atong oras alas 8:39 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing balita, gikan sa VSU DYD sa FM, VSU World Vision o pribadong sektor nagtambayayong arma palambo ang teknolohiya o panginabuhian. Ani ang detalye sa akong report. Sa tumong nga mapalawom ang koneksyon tali sa inobasyon sa akademya ug sa actual nga panginahanglan sa komunidad ug industriya, pahigay og formal nga partnership ang Visayas State University pinaagi sa lahi-lahi nga kasabutan uban ang World Vision Development Foundation Incorporated ug duha ka pribadong kompanya nga nagtimaan sa mas ligon nga paningkamot sa universidad sa commercialization sa teknolohiya ug pagpalambo sa komunidad. Gipermahan ang mga Memorandum of Agreement kun MOA netong Pebrero 20 ni kasamtahang tuig sa Technology Business Incubator Conference Room sa VSU. Gipasiugda ni VSU President Dr. Pros Ivy Yepes ngang technology commercialization ang inahanglan og disiplina. Matud pa niya, kinahanglan ngang research moagi og hugot nga validation, ang produksyon mosunod sa standards ug ang mga mosagop andam nga mo-invest aron mas mapadako pa ang operasyon. Dugang pa niya, importante usab ang padayon nga suporta sa institution labaw pa sa pagperma sa kasabutan. Ang mga kolaborasyon gipadagan pinaagi sa Knowledge Product and Commercialization Office
Office ug sa VSU Agri-Aqua Technology Business Incubator ubos sa Regional Agri-Aqua Innovation System Enhancement Program. Tumong niini nga himuong malungtaron nga panginabuhian og industrial nga solusyon ang mga research breakthrough sa universidad. Usa sa mga kasabutan nga gipirmahan sa VSU mao ang sa JF Healthy Farm Owner sa Albuera, Leyte og incubate sa VSU ATBI Jesus Felipe D. Subing-Subing. Pinaagi niini makadawat si Subing-Subing og mentorship og technical nga suporta alang sa produksyon og pagbaligya sa Taros Wine. Ang inisyatiba gisuportahan sa DOST Picard pinaagi sa Race ATBI Phase 2 program ug nagamit sa kahibalo sa Philippine Root Crop Research and Training Center aron matabangan ang gagmayng producer nga mapadako ang ilang operasyon. Ubos sa 5 ka tuig nga kasabutan maghatag ang VSU og technical nga assistant sa unang yugto sa produksyon, magpadala og mga mentor aron mapalapdan ang merkado pinaagi sa social media ug digital platforms ug magpatuman og quarterly monitoring aron masiguro ang kalidad o gidaghanon sa produkto. Kahinumduman nga si Subing-Subing usa sa mga negosyanteng may perma sa term sheet sa iyang intensyon sa pagsagop sa teknolohiya at tool sa root crop farms and industry encounters through science and technology agenda kon fiesta netong Abril 2024. Sa laing bahin may pirma usab ang VSU kasabutan uban sa Five Shepherds Corporation pinaagi ni CEO Winston Boris T. usa ka manufacturing firm nga nakabase sa Baybay City ug bag-o lang nakadawat sa Best Licensee Award gikan sa DOST-8. Ang mong kumpanya nag-focus sa paghimo og pagbaligya sa cassava grades processing system usa ka integrated agro-processing system nga gihimo sa VSU. Apil na niini ang mga makinang cassava grater, spinner, pulverizer ug dome solar dryer. Ay katulong kasabutan mo ang tali sa World Vision Development Foundation Incorporated, usa ka Christian child-focused relief ug development organization nga girepresentaran ni Operations Manager for Visayas Bonifacio Galapan. Pinaagi sa kolaborasyon gamiton ang technical nga kahibalo sa VSU sa crop production, livestock management ug food processing aron suportahan ang misyon sa World Vision sa pagpanalipod sa kabataan ug pagbatok sa kakabus sa Visayas Field Office. Lakip na usab ang knowledge sharing, capacity building ug community immersion aron mas mapaligon pa ang mga komunidad nga ilang ginahimong prioridad. Sumala sa VSU ang tulo ka kasabutan nagpakita sa usa ka nagkahiusang paningkamot sa institusyon aron masigurong ang mga research output sa universidad dili lamang kutob sa laboratorio kundi mamahimong mapaabot sa katilingban nga mapuslanon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siya naman nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Borongan, pagpabakuna kontra rabies sa mga ayam o ding ginpaparigan han Provincial Veterinarian Office han Eastern Samar. Ang detalyan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ginpaparigon han Provincial Veterinary Office PVO Eastern Samar ang kampanyahan pagpabakuna kontra rabies han mga ginaataman nga ayam ngan uding sugad nga kabahin han pag-obserbar han Rabies Awareness Month. Hapakighimang raw han Radyo Pilipinas iginhayag ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Melanie Usita ang importansya han responsable nga pagahayupan ngan han pagpabakuna agud malikayan ang rabies. Iyaluwat kin pahinumdom ang angay buhaton kung may matukubhan hayop. Lakipan mga aktibidad ang libre nga panbakuna parahan mga ayam ngan uding nga may edad 2 ka bulan paigbaw ha PVO ngan hatagsa nga Municipal Agricultural Services Office kun OMAS. May dalawat libre nga spaying and neutering kun panmisit ha Marso 19 ha PVO nga first come first serve nga nakadepende ha supplyhan anesthesia ngan medisina. Makikiusaan probinsya synchronized national vaccination ha Marso 11 ngan ginaghat ang mga bungto nga aktibo nga makiusahini. Sumalakan usita tikang 2022 tubtob 2024 naghitaas ang kaso han rabies sa probinsya nga may 5 nga human deaths sa 2023 ngan 2024. Tungod hini iginpailarom ang probinsya state of calamity. Pinaagyan vaccination drives ngan information campaigns nagubos ang kaso hay 2 nga human deaths sa 2025 pero nakakaalarma lagi hapon inipulong niya. Samtang tikang Oktobre 2025 tubtubyan ang Marso 2026 waray pa nahitatala nga bago nga kaso. Ang tema yan nga tuig amo ang rabies free na asot pusa kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Ginpapahinumdom han PVO nga waray tambal ang rabies pero napupudngan ini pinaagihan bakuna. Ginaghat ang mga natukub nga kumadto dayon ha pinakaharaning Animal Bite Treatment Center para magpabakuna. Bulanhan Marso, magkakamayad akitahin mga different activities related ha rabies.
Unang-una, may kita mga libre nga bakuna kontra rabies, haayam ng mga kaudingan. So, nga tanan, hit at mga pet owners, nag-aataman hin mga ayam ngayon oding, gini-encourage nam hikamo nga magdarahit iyo mga ayam, mga kaudingan, basta 3 months of age na hira, nga han mga magbo-booster shot han yearly, nga dadon nga dito sa opisina, may kita free nga mga vaccines nga pwede may hatag ha iyo. Nga, may rin naman kita pagbubuhatan nga libre nga panisit, yan ang March 19, din hiin ha opisina. Kung hindi naman na interested, pwede niyo naman dadon, magpalista kay upon availability da mainihit aton mga anesthesia, ng mga medisina. First come, first serve basis. Kung hindi magdadala, papalistahin agad. And aside dito, since hitbugos nga nasyon ng Pilipinas is nag-observe hini nga March as the Rabies Awareness Month celebration, yan ang March 11 magkakamay da kita synchronized nga pamakuna kontra rabies san bugos nga Pilipinas. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangan salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. LGU Gandara ngan kalahi seeds padayon nga ginpabakusog ang pagborobligay nabalik si Suset sa niya report. Radyo Pilipinas report. Nagbisita kakulop nga adlaw Marso 3, 2026 ang kalahi CIDSS office nga ginpangunahan san bag-o nga area coordinator nga si Romel Elizalde o pod niya mga staff sa bungto san Gandara, Samar. Sa era courtesy call kan Municipal Mayor Warren Aguilar, formal nga ginpakilala ang bag-o nga area coordinator ngan ginparigon ang koordinasyon ngan pagborobligay san kalahi CIDSS ngan san gobyerno lokal san Gandara. Ginhisgutan liwat sa meeting ang padayon nga implementasyon sa mga community-driven development programs nga nagtutuyo maghatag gahom sa mga barangay nga magpauswag sa lokal nga serbisyo. Ginpabugatan sa LGU Gandara ang irabugos nga suporta sa mga programa nga nagtutukod sa inklusibo nga pagtubo, transparency nga aktibo nga partisipasyon sa komunidad. Samtang padayon nga ginpapakusog ang pagpangalimbasog para sa kauswagan sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Tikang gihapon sa Laray Uluhan, adi ang report, tikang sa PIA Northern Samar. Fire Prevention Month ngan Women's Month dungan naging lunsar sa bungto sa Katarman. Dungan naging lunsar sa Lunes kaadlaw pumerong adlaw sa pantrabuhan sa bulan San Marso ang dagkong advokasya kampanya pagpadukwag san katungod san kababayenan dida san Women's Month sugad man san kahaluag nga duso san kahibabruan paglikay san perwisyo san sunog dida san Fire Prevention Month. Sa bungto sang Katarman, simple nga ginabrihan ang Women's Month sa nalipot nga programa dida sa flag raising ceremony kundi naging bisita si Ms. Mimosa Reyes ang namumuno sa DTI kumutag dara sin mensahe subay sa tema Lead Like Babaylans, Filipinas. Samtang sa Kapitulyo, sa parehong okasyon, naging pangunahon nga bisita si Police Captain Nansha Formaran, ang Chief sa Northern Samar Police Provincial Office Women and Children's Protection Desk, kundiin iyagintagan doon ang klase san pamunuan san kabawayan nga kun ang babayi ang nangunguna ini mas inklusibo pantay ngan makatawo. Kaparti san mga buruhaton san probinsya san pag-obserba san Women's Month, mga one stakeholders preparatory meeting para sa caravan, para kayuwana, ng paghimuon sa Silvino Lubos, technical assistance workshop ng culmination activity nga nakatalaan igdudumara sa Marso 26. Padayon ang pakigbisog, pag-undong san kababayan, kayat boses, kusog ngan isog san kababayan, padayon nga kahayag ngan giya sa sosyedad nasugad si Ms. Jean Daris ang PSWDO. Sa lain nga bahin, damo liwat ang ginbuhat san buhatan san Bureau of Fire Protection
san pagsalinurog san Fire Prevention Month. Nakigsayo ang BFP sa bugos nga nasod san durungan nga pagpaingaw san Serena simbolo san pagdikang san Fire Prevention Month. Ginumara ang pag-atender san misa, paglursar san programa, motorcade, hugot nga fire safety inspection sa ilarom san uplan ligtas nga pamayanan, pagturunan nga drills dida sa mga eskwelahan nga kabarangayan, fire squad road show, slogan making contest nga takbo laban sa sunog Fund Run 2026. Ini ang mga inisyatibo na sugad si Katarman Fire Marshal Adrian Dakot in ginhimo nga na paghimuon para mapakusog nga mapaluag ang kay babruan, maundo ang kapreparado nga mapabasgog ang partisipasyon sa nga tanan nga sektor sa komunidad kay ang pagproteher sa kinabuhi ng propriedad hindi la trabaho nga responsibilidad sa BFP kundi sa nga tanan nga mulupyo dida sa komunidad. Salamat Miss Eileen ang report. Good morning, Eastern Visayas. Katong dugang pang kalambuan, filariasis screening, pagahimuon sa Limasawa, Southern Leyte. Para sa report, taniya si Javi Capiz. Radyo Pilipinas, report. Yes, Javi. Magpahigayon og nocturnal blood examination kon NBE ang Limasawa Rural Health Unit and Family Planning Center sa pakig-coordinate sa Provincial Health Services Office karong Marso 5, 2026, isip kabahin sa kampanya Batok sa filariasis. Ang naasoy nga kalihukan ipahigayon sa nagkalaing barangay sa lungsod sa Limasawa diin karong adlaw nga Miyerkules bisitahon ang Kabulihan og Triana, Magallanes og inagkahuwebes ang lugsungan San Bernardo og San Agustin. Sumala sa mga opisyal sa RSU, naasoy nga kalihukan kabahin sa post-elimination surveillance program sa Department of Health aron masiguro nga magpabiling filariasis free ang lungsod. Gihangyo ang mga katawhan nga 2 anyos pataas nga moapil sa nasoy nga screening aron mapadayon ang kaluwasan o kahimsog sa komunidad. Ang filariasis usa ka sakit nga mapasa pinaagi sa lamok ug ang sayong pagdiagnose importante aron malikayan ang seryosong komplikasyon. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Jevic Capiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Javi Capiz. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, field root crop sa VSU nagpatuman og monitoring sa kamutihan sa Baybay City. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpatuman og monitoring activity ang field root crops sa VSU niadtong Pebrero 27 ning kasamtangang tuig sa usa ka kamutihan sa dakbayan sa Baybay, isip kabahin sa padayon niya suporta niini sa mga mag-uuma sa root crops. Gidumala ang kalihukan sa umanigi ng Emilita Laluna, diin gisusi sa research team ang kahimtang sa tanom nga kamote o gihisgutan ang mga isyu nga nakaapekto sa produksyon. Ang monitoring gipanguluhan ni Science Research Aide Ricardo Maranggit o Science Research Assistant Marife Suay Bagyo. Ilang gi-assess ang kondisyon sa mga tanom ug naghatag og teknikal nga rekomendasyon aron masiguro ang maayong pagtubo sa tanom ug mas taas nga ani. Sumala sa sentro ang regular nga pagmonitor, kabahin sa ilang paningkamot sa pagpaligon sa crop management practices, pagpaayo sa produksyon ug pagtabang sa mga mag-uma aron mapataas ang kalidad ug kadaghanon sa ilang ani. Padayon nga nag-alagad ang field root crops sa komunidad, pinaagi sa research-based interventions nga nagtumong sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uma ug pagligon sa supply sa pagkaon sa rehiyon. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan pagtukod din MRF problema basura ngan paghag-id nga papartisiparan hin mga opisyal hit barangay syudadan Borongan upudhan gintratarhan liga meeting. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Nagdumaran ikinabulan nga liga meeting ang liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter nga pinangunahan na ABC President Cheney Barbia ang gimbuhat na liga building nga barangay Campisawa Syudadan Martes Marso 3. Hini nga LNB meeting iginsayod ni City Solid Waste Management Officer
Engineer Joseph Lagdaan nga may da mga barangay sa syudad na nakatalaan pagtindagan ng lokal nga pamunuan in Materials Recovery Facility MRF. Igimpaabot liwatin pira nga kapitan nga da CSWM officer ang ginatuba nga problema hit ira barangay kasumpahit pagtagabasura kundi nan ira barangay ang ginihimo nga labugan hit mga basura. Nagpasa ng LNB resolution nga nagre-request the Department of Budget and Management DBM Regional Office 8 nga igpailaram paghag-id ang mga opisyal hit barangay sa syudad kasumpahit iging papatuman nga Philippine Government Electronic Procurement System nga PhilGIPS ay ilaram hit bag-o nga Procurement Act Republic Act number 12009 o giging pahinamdam liwata mga punong barangayan pagdudumarahin Barangay Assembly Day para siyahan nga semestre hit yan nga tuig 2026 nga pagbubuhaton hit mga adlaw Sabado ug Domingo nga ginhisgutan pa nakatalaan nga Basic Incident Command System o BICS training nga papartisiparan hit mga opisyal hit barangay nga pagbubuhaton niya ng bulan hit Marso nga hit bulan hit Abril para sa Bagong Pilipinas SOC Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Da mga salamat ang report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Ang tapusan namon nga balita dito sa Calbayog, Police Regional Office 8, mas ginpahugot ang kampanya kontra iba-iba nga krimen para sa bulan sa Febrero 2026. Sa detalye ang report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Police Regional Office 8 mas ginpahugot ang kampanya kontra iba-iba nga krimen para sa bulan Pebrero 2026. Mas ginpahugot sa Police Regional Office 8 Pro 8 ang kampanya kontra iba-iba nga krimen sa bugos nga rehiyon para sa bulan Pebrero 2026 ilarom sa pagpamuno ni Police Brigadier General Jason Capoy. Sa record sa Pro 8, 380 nga wanted persons ang naaresto. Sa 380 nga operasyon, lakip ang 60 nga most wanted. Sa kampanya kontra ilegal nga droga, 102 katawo ang naaresto sa 93 nga operasyon ug nakumpiska ang 250.87 ka gramo sa ilegal nga droga nga nagkakantidad mas sobra 1.7 milyones pesos. Sa anti-illegal fishing, 396 katawo ang naaresto ug mas sobra 25.5 milyones pesos nga kantidad sa fishing paraphernalia ang nakumpiska. Samtang 38 ang naaresto sa anti-illegal logging ug haros 9,000 board feet san kahoy ang nasamsam. Nagbuhat liwat sa 57 nga operasyon kontra illegal gambling nga nagresulta sa 147 nga pagkaaresto. Samtang 180 nga firearms ug explosives ang nakumpiska sa 199 nga operasyon kontra illegal possession of firearms and explosives. Sigon kan Police Brigadier General Capoy, pagpamatuod ini nga ang mga numero nga mas ginpahugot ang pagpatuman san balaod ug mas ginparigon ang sumpayan san pulisya ug komunidad para ma-maintainer ang paz e orden sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm, nga di na nila tutubtob ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Calbayog sa Good Morning EV. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Engineer Juven Cardenas, Gene Navilon nagpapasalamat. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sa akon panamilit sa ngaran ni PIA 8 Regional Head Rian Arinto, inis Aileen Alasundia sa PIA Northern Samar nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, and din sa Southern Leyte, sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit. Dahan salamat sa itong nakawan sa Master Control, Kuya Junan Tegra, Engineer Nuki Parado, ug nga itong mga interns sa Southern Leyte State University, ug ngayon naman mga nagkontribuer sa balita. Daghang salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, temporaryo na usab kami nga manamilit gikan sa VSU DYD sa FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug akong kauban si Glory Kayunda, alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. So damang nga salamat niyo naging partisipasyon Ms. Micaela Gongora han DYDC han Visayas State University, Ms. Dalia Atwil han RP Sugod, Ms. Aileen Diaz han PIA Katarman Northern Samar ngan ESMG Navilon han RP Calbayog. Nantikang naman di Radyo Pilipinas Borongan hangaran hito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizal Boberobin, Chief Tech Joy Policarpio nga naka naging ka-partner didi Engineer RV De Dios sa nato news contributors, Engineer Sok Aberia at Ipen Pumida, ini Daisy Lalosa Bilizar, otro nasa ring maupay nga aga, nganda mga salamat niyo pakigusa, ngan tugtog nga habuas sa pariho nga oras nga ni istasyon. Again, magandang morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register